foldable daw itong Oppo Find N6. And tingin ko legit. Matagal ko na rin gamit ang Samsung Galaxy Z Fold 7. Actually, isa yan sa mga paborito kong phones last year. Marami kaming pinagsamahan. Partner ko nung may mga pinagdadaanan kami at gamit na gamit ko yung malaking screen niya kapag nagtatrabaho ako sa labas. Literal na naging portable workstation to sa akin. Pero itong Oppo Find N6 kasi ay inuungusan itong Fold 7 sa maraming aspeto. Mas malaking battery, Hasselblad camera, faster charging speeds, mas powerful na chipset, better IP ratings at iba pa. And ilang araw ko pa lang namang gamit to, pero hindi malabong mapa-switch ako. Start tayo. Okay, so quick unboxing lang bago mag-start. Sabihin ko na rin na 140,000 pesos ang SRP. Peak foldable nga ni, so kahit na bugbog na yung wallet ko sa mga nagsilabasang ultra phones, hindi na ako nakapagpigil. Well, kinontak din naman namin ng Oppo para manghiram, pero hindi tayo binalikan. So, bumili na rin ako sa JB Gadgets ulit kasi may global unit din silang binebenta. Sa inclusions, lumumang na kaagad ang Oppo dahil kumpleto. Unlike sa Samsung, may free case tayo dito na hindi chipipay. SIM ejector tool, charging cable na unfortunately Type A to Type C pa rin. Pero meron pa rin yung charger and pre-installed screen protector sa cover screen ng phone na parehong wala sa Galaxy Z Fold 7. At eto na nga ang Oppo Find N6. Foldable na manipis lang din. Mas manipis pa rin ng konti ang Samsung, but sa totoo lang, pareho naman na parang naka-normal slab phone ka na lang kapag folded. Medyo nakakatusok ng konti yung mga kanto sa bandang hinge. Sa kabila, mas okay, mas rounded. Hindi naman to issue, take note lang din. Also, hindi siya bulky para sa isang fold. Actually, mas magaan pa nga to ng konti kumpara dito sa iPhone 17 Pro Max. Halos magkasing kapal lang din. Again, para ka lang gumagamit ng normal na smartphone. Now, ang special dito ay kapag in-unfold mo. Kasi andito yung zero fill crease na pinagmamalaki ng Oppo at namangha din talaga ako. Sa Samsung Fold 7 kasi, sa totoo lang, hindi ko na rin naman nahahalata yung crease kapag naka-turn on na yung display at diretso lang na nakatutok sa akin yung screen. Napapansin ko na lang siya kapag medyo naka-angle, yan, nakikita ko na yan, o di kaya kapag nakakapa ko, or may sinuswipe, or may pipindutin ako sa bandang gitna ng screen. So, hindi na rin naman talaga deal breaker para sa akin. Pero nung nakita ko itong sa Oppo Find N6, biglang naging halata pa pala talaga yung sa Samsung. Sa Find N6 kasi parang wala talaga. Kailangan mo pang hanapin yung tamang anggulo para makita mo. At kapag hinawakan mo, hindi na rin ramdam. Mararamdaman mo lang kapag medyo madiin ng konti yung daliri mo. Tapos paulit-ulit kang magsaswipe sa gitna. Basically kung hahanapin mo, andyan pa rin. But sa normal na paggamit, ang galing! Ang dating nito, kapag naka-fold, para kang may normal na smartphone. At kapag naka-unfold, para ka lang may normal na compact tablet dahil hindi nga halatang foldable at parang walang crease. Tapos ang isang maganda pa na napansin ko kaagad, hindi masyadong nagwawabol sa table. At isang problema to ng mga Samsung Fold 7 owners. Dahil sa vertically aligned cameras ng Fold 7, hindi mo talaga siya magagamit ng maayos nang nakapatong sa table. Sa kaso ko, hindi ko naman talaga ginagamit yung phone ko nang nakapatong lang. So, sobrang bihira lang yon. Pag may kailangan akong gawin sa phone, pinipick up ko tapos lapag na lang ulit. But still, mas okay pa rin itong Find N6 na hindi masyadong maalog para lang din mas maayos gamitin sa ilang pagkakataon. May extra button din sila dito na mataas masyado yung placement. So, hindi siya madaling ma-access pero mukhang magagamit ko pa rin naman for taking screenshots or maybe for launching the camera app. Glass yung likod, aluminum frame, tapos IP56, 58, and 59 rated na rin. IP48 rated lang ang Samsung Fold 7, which is okay na rin naman. Mas maganda lang din talaga itong sa Oppo Find N6 na protektado rin sa high pressure, high temperature water jets. As much as possible, syempre ingatan pa rin at hindi para hayaan na lang na mabasa. Mas okay na yung sigurado, lalo na pag ganito yung presyo. Sa display naman, cover screen muna tayo, 6.62-inch LTPO AMOLED panel, Full HD Plus 2616 by 1140. So, slightly taller and narrower pa rin kumpara sa mga typical slab phones natin. Konting difference lang naman at hindi halata. Up to 120Hz screen refresh rate na rin and 1800 nits ang HBM. Inner screen naman ay 8.12-inch LTPO AMOLED na rin. Higher resolution kumpara sa inner screen ng Fold 7, up
up to 120Hz refresh rate din and 1800 nits HBM. Sa totoo lang, parehong magandang display. Panalo for watching videos, manipis lang yung side bezels, smooth and responsive. Ganda ng kulay kapag watching videos ako. Syempre, pag Netflix, itong mas malaking display yung gamit ko, mas immersive. Yung punch hole nasa corner and goods yan para hindi masyadong sagabal. So, okay na okay sa aking nasa sulok lang. Dala ko to sa outdoor walking ko kapag umaga and enough brightness siya kahit maaraw. Hindi naman problema yung outdoor visibility. At nga pala, mas premium din yung tunog kapag sinasara. Fold 7, Find N6. Nasa usapang tunog na rin yung dual speakers, goods din naman and malakas. Kaso napansin ko rin kaagad na mas malakas yung main speaker or yung nasa baba. Sa una medyo annoying kasi nung nanood ako ng Dr. Sto. Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Hindi nga to si Dr. Sto. Yun nga, medyo annoying nung una na mas malakas yung sa isang side. But nawala na rin naman sa loob ko nung mga 5 minutes na akong nanonood. Also, mention ko na rin dito yung split screen or yung multi-window feature kasi isa sa mga rason kung bakit tayo bibili nito ay for productivity or para sa mga tulad ko na nagpapanggap na productive. Pero seryoso, ang angas nitong 3-window split screen nila. Hindi ko to nagagawa sa Samsung at eto mismo yung kailangan ko sa trabaho. Halimbawang nagsusulat ako ng script, kailangan kong tignan yung specs sa website nila and bam, lipat agad. May kailangan akong itanong kay ChatGPT, tap ko lang, bam, lipat na ulit. Best feature ever. Tuwang-tuwa ako dito. Oh, no. Yay! 6 years yung software support with 5 major Android upgrades. Bumili nga rin pala ako nitong case nila with stylus. AI pen yung tawag ng Oppo dito. Honestly, hindi naman ako madalas gumamit nito but may mga pagkakataong kailangan. At tiyempo naman na nagamit ko na rin kaagad kahapon dahil may pinirmahan ako. Pwede rin siyang gamitin as a camera shutter and alam naman natin na konti lang ang gumagamit ng stylus. Pero nakakapagtaka na walang ganito sa Fold 7. Kasi para sa akin, mas nagme-make sense pa nga yung stylus pen sa isang foldable phone na nagiging compact tablet kesa sa Samsung S26 Ultra na regular slab phone lang. Para sa akin, meron din dapat nito ang Fold 7. Sa performance, naka-latest Snapdragon 8 Elite Gen 5 na rin, pero 7-core CPU version siya instead of the usual 8-core setup. In real-world use, hindi ko naman ramdam yung bawas, lalo na sa everyday apps. Kakagaling ko lang din dito sa Oppo Find X9 Ultra. Parehong smooth, parehong swabe gamitin, wala akong napansing difference sa normal na paggamit. Pwera na lang syempre sa benchmarks or kung mabigat na applications talaga yung gamit mo, gaming, mga ganyan. 16:5:12 lang din talaga yung configuration, UFS 4.1 and LPDDR5X combo. So yan din yung ino-offer ng Oppo Philippines dito sa atin sa Pinas. Ang Tutu benchmark score ay nasa 3.5 million points and eto yung score comparison sa ibang mga phones para lang mas may idea pa kayo sa aasahang performance. Sa gaming, nakapag-test na rin kami ng tatlo. Sa cover screen lang at hindi siya goods dito. Ito yung average FPS and max temperature sa bawat laro. Mobile Legends, Call of Duty Mobile, and Genshin Impact. At tulad ng makikita nyo, uminit ng sobra sa Genshin na demanding game. So yes, naka-powerful chipset siya pero hindi ibig sabihin na gaming phone na. Foldable pa rin to, manipis, compact, at mas limited yung thermal headroom. Usapang battery life naman, ito yung isa pa na malaki-laking lamang nito kumpara sa Fold 7. Kasi 4,400 mAh lang itong sa Fold 7, samantalang itong Oppo Find N6 ay may 6,000 mAh battery capacity. Silicon carbon kaya nakapaglagay sila ng ganyan kahit manipis lang yung body and yung hindi rin paggamit nun ang dahilan kung bakit below 5K pa rin tong sa Samsung. Sa unang araw ng paggamit ko, excited ako so talagang magdamag kong ginamit. Umaga pa lang dala ko na to sa paglalakad, nanood ako ng YouTube, naka 5G data. Dito na rin ako gumawa ng script, nag-browse, nag-Netflix. Halos hindi ako gumamit ng laptop or PC magdamag para masubukan ko na rin kung uubra siya pag working ako outside. Kaya lang, kakagamit ko, nalobat na rin nung gabi. Well, nung chinek ko sa battery settings, nasa 9 hours yung screen on time, which is impressive para sa isang foldable. Lalo na maraming oras din na yung mas malaking screen ang gamit ko. Nag-charge din ng konti dito itong stylus.
Wireless charging kasi yung gamit nito and dito kumukuha ng power. Pero imo-monitor ko pa ulit, mas okay kung ilang araw ko nang nagamit bago ako magbigay ng conclusion sa battery. So update ko na lang to sa Facebook or TikTok. Yung charging ang 100% mabilis talaga. 80 watt wired charging yung supported. Again, may included na charger na rin sa box itong global unit. Siguro naman meron din yung official local release. At sa testing ko, chinarge ko yan from 10%, 68% kaagad yung inabot in 30 minutes. Tapos 54 minutes lang para mapuno to 100%. Wala akong official wireless charger from Oppo, so hindi ko nasubukan yung 50 watt AirVook charging, but di hamak naman na mas mabilis din kumpara sa wireless charging ng Samsung and Apple. Lastly, para naman sa camera, meron tayong 200 megapixel main cam, 50 megapixel ultra wide, 50 megapixel telephoto with 3x optical zoom. Andito rin yung partnership nila with Hasselblad. Tapos yung front facing cameras ay 20 megapixels sa parehong inner and outer displays. Kakagamit ko pa lang pero eto na rin yung ilan sa mga nakuha ko so far. Again, kakagaling ko lang din ng Oppo Find X9 Ultra na panalo talaga yung camera. And pansin ko na rin naman agad na mas lamang pa rin talaga yung camera performance doon. Pero yung mga photos and videos dito, definitely not bad. Panalo rin. At compared sa Fold 7, mas confident ako sa mga outputs nitong Oppo. Okay, so pag-publish nito, malamang nilaunch na rin ng Oppo yung official local release. 139,999 pesos ang SRP, 140k. Pero nakita kong naka-promo at nasa around 127k plus na lang. Kung okay lang sa inyo na mag-China ROM para mas makatipid, pwede rin sa JB Gadgets. Actually, may global nga rin sila tulad nitong sa akin. Siyempre, magkaiba nga lang yung warranty support kumpara sa official release ng Oppo Philippines na may 1 plus 1 year extended warranty and extra freebies, so nasa sa inyo na yan. Diretsahan, kung hindi mo naman kailangan itong inner screen, mas magandang device pa rin itong Oppo Find X9 Ultra. Sa mga gamers, nakita naman natin yung temps, so hindi ko marerecommend sa inyo. Quick comparison naman dito sa Galaxy Z Fold 7, medyo masakit dahil nga favorite phone ko to, may attachment na rin kahit papano, pero kailangan nating maging patas, so ang real talk, mas nagugustuhan ko itong sa Oppo. Hindi dahil sa excitement, dahil bagong dating ha. And of course, kailangan ko pa ng mas mahabang testing para maging final na talaga. But so far, mas malaki yung battery, mas mabilis mag-charge. One UI ng Samsung, alam ko mas marami pa rin ma-offer kumpara sa Color OS. Andyan yung Samsung DeX, good luck for more features and customizations. Tsaka mas una silang nagkakaroon ng mga bagong features ng Google and Android. Pero yung triple split screen nitong Oppo, eto talaga yung kailangan ko personally at hindi ako gumagamit ng Samsung DeX. So eto, personal preference na lang din talaga. Better and latest chipset din yung gamit ng Oppo kahit hindi naman masyadong ramdam dahil parehong malakas. Yung zero fill crease yan, legit din talaga yan, nakakamangha. And yung stylus pen support. Sa camera, kumuha rin ako ng ilang side-by-side photos and sabihin ko lang na hindi naman sobrang bugbog ang Fold 7 kumpara dito. Actually, mas maganda yung ultra-wide shots na nakuha ko sa Fold 7. Sa main camera naman, karamihan better yung sa Oppo. Sa telephoto, yan, taob talaga ang Fold 7 dyan. So, ganun din pagdating sa 3x portraits, kaya mas preferred ko yung camera setup ng Oppo Find N6 overall. Now, sulit ba to? Well, sa ganitong kamahal na smartphone, sobrang hirap or halos hindi na nga natin pwedeng sabihin yung salitang sulit. Depende na kasi talaga sa tao kung makakatulong ba talaga sa'yo yung pagiging compact tablet niya at yung mga features ng isang folding phone. Kailangan mo ba talaga ng smartphone na nagiging compact tablet, na nagiging smartphone ulit at pwede mong ibulsa? O baka naman mas okay na mag-laptop plus phone combo ka na lang. Kasi sa presyo nito, makakabili ka na ng decent laptop and decent smartphone. Pwede nga rin itong Oppo Find X9 Ultra na 100k plus, bili ka na lang ng magandang tablet worth 40k. Ako personally, kaya ako bumili nito ay 1,
Trip ko talaga ang foldables. Mas efficient yung workflow ko dahil dito pag working ako on the go, though hindi naman super necessary talaga. Number 2, tech content creator ako and gusto kong maging updated and ma-experience yung latest smartphones ngayon. And by the way, halos wala kaming kikitain dito. Lugi pa nga kasi kapag flagship, usually mababa lang yung views tapos konti lang din yung bibili. So, swerte na akong may mag-click ng YouTube Shopping tab dyan at makakuha ako ng maliit na commission. So, ang pinakarason ko talaga ay yung iPhone Ultra. Ang dami ng leaks at lalabas na rin daw yan this year. Apple yan, so for sure, kahit sobrang mahal at maganda man o hindi maganda, doesn't matter. May mga bibili at bibili pa rin. Kasi yun yung magiging ultimate iPhone flex. Status symbol sa Pinas ang Apple logo. So imagine kung folding phone pa nila yung daladala mo. So ang plano talaga ay ikumpara itong peak foldable ng Android sa upcoming foldable ng Apple. Kaya like, subscribe at note kayo lagi para makaipon din ako pambili nun.